Hello guys, nagbabalik na lang po tayo sa isa namang episode ng Spoiler Alert review ng Running Man Philippines. Nano ako sa alakat, sumunti ko na masabi yung isa natin yung show. So, di po ako nga pala si Yui at nakakasama nyo ngayong gabi o ngayong umaga kung anong oras nyo pinapanood yung natin, review natin. So, bago pang lahat, huwag nyo po kalimutang i-share ang ating video at i-like ang aming Facebook page at Instagram, facebook.com/fpsmedia.ph at instagram.com/fpsmedia.ph. Meron po tayong YouTube at Twitch, youtube.com/fpsmediaph at twitch.tv/fpsmediaph. Panoorin nyo rin po ang videos namin sa TikTok, tiktok.com/fpsmediaph. Dalaro po kayo sa aming website sa www.fpsmediaph.com. Yun. So, ngayon kasama pa rin po natin sina Kuya Yeri at Gama. Pag-usapan ay ika-13 episode ng Running Man Philippines. Welcome sa Maria Clara at Ibarra. Ay, hindi pala. Iba pala to. Tatlong ginawa at isang hindi tao. Oo, ganun pa rin. Ganun pa rin. Ngayon, welcome sa another episode ng ating review. Na tumatakbong lalaki. Mga tumatakbong lalaki. Hindi, sa Running Man Philippines. Tatakbong mga tao. So, ako para sa akin, para mas masaya yung nakarang episode sa trend. Ikaw ba? Sa akin din, mas parang, ay hindi, medyo lowly ako sa thread. Kasi natanggal agad si Buboy eh. Alam mo naman Buboy, ano ako eh. Buboy Pero kasi fan ako parang si Balin naman yung pumalit. Kasi sabi ko nga kay Senyuwi na nakaraan, kung may matatanggal man doon sa cast ng Running Man, parang okay na ipalit si Balin. Kasi kahit simpleng pagtusok lang dun sa pirata ng may reaction siya eh. Parang siya si Carmina. Yun yung naalala ko sa Sa akin naman, yun nga, medyo low yung ano ko dun. Pero okay kasi sila Balin at si Pekto na kasi comedian na naman eh. Nakuha na nila yung kiliti ng tao, nakuha na ng Running Man yung siguro yung style ng tao eh. Kasi nung nag-lab team sila, talagang yun low sa atin yun, di ba? Pero ito, Pero itong mga comedian ang nila, guest nila, parang malakas ang dating kasi game eh, oo. Tsaka ang harot nila eh. So yun, nagsimula yung episode na to dun sa diretso na to, walang recap to. Good nga kami, umpisa na. At medyo mahaba yung kasi wala kang recap, parang haba nung episode na to eh. Siguro dahil parang hindi masyadong related yung unang parang kayang mag-standalone nung unang mission eh. O baka nang hinahing sila sa mga ibang scenes, tinanggal na lang munang recap para pagka-shine yung iba. So yun, nagsimula yung mission agad eh, dun kila Liza, Pekto, tsaka si Angel. So yung ang challenge na ito ay hilahin yung yung tela na nakalagay sa mesa. Tapos, kaya paghila nila, nandun pa rin stay sa mesa yung mga gamit tulad ng pabyertos, plato, baso. Yun. At nakailang tries sila bago nila sinimulan yung challenge. Si Pekto yung may technique eh. Si Pekto yung gumagawa ng technique, tapos siya yung unang nakapag-ayos eh. Bago magsimula yung nagpa-practice pa lang sila. Napagod muna sila. Napagod muna talaga sila, tapos tsaka sila sumabak ng challenge. Tsaka sila nag-game nung Kaya lang, unfortunately, nagawa naman ni Glyza, natuwa siya. Okay kasi hindi naman nalaglag yung mga kobyertos, yung mga nasa lamesa. Kasi yun lang yung challenge eh. Wag malaglag kahit doon sa may lamesa. Ang problema lang dito, may injury pa yata si or sprain si Angel. So hindi pa niya masyadong malalaksan or something. Wala pa siyang masyadong pwesto. May mga tries naman na nagagawa niya. Pero syempre, ang kailangan kasi silang tatlong lahat eh. So, yun, kailangan success yung tatlong try na yun. So, nung nag-try sila ng mga ilang rounds,
o kay Pecto, successful. Ako successful din kay Liza. Kaso pagdating kay Angel, okay na sana eh. Kaso gumulong yung baso. Yun yung first try nila na game. Na kaya lang yung baso. Tontuwa na si Angel. Oo. Kaya lang gumugulong yung baso pag Nagsasaya na siya eh. Oo. Tumalikod na Nag-celebrate na sila napaaga nga. Napaaga celebration. Tapos biglang may nalaglag. So, nung yun, time na yun. At hindi nagpapalit ng eksena si doon sa scene na yun, hanggang round 12 pinakita doon. So, round 12 tayo si, Glyza, nag-walkout pa nga sa frustration niya. So, yun, tuloy-tuloy pa rin sila doon, hindi sila sumusuko doon. So, doon naman sa ibang team, sino yan? Kina Mikael, Ruro, tsaka si Valin. Ang challenge naman sa kanila ay yung toaster. Yung paglabas ng sliced bread sa toaster, kailangan masalo ng gamit lang bibig. Diba una o yung Hindi, yung sa trend muna. Sa trend. Nauna pa muna yun? Nauna muna yun. Yung trend muna. Magpapalit ka kasi na eksena. So, doon na sa trend. Yung sa trend muna, yung... Hindi pa rin niya naintindihan, hindi niya binobuton yung... Okay, fine yan. Nakakalimutan. Doon sa trend naman, yung 2 rounds ba yun? 2 rounds yung... Nakadalawang ikot sila. Pwedeng makadalawang ikot, pwedeng isa lang. Hindi kasi ang ginawa nila, nag-try sila twice, tapos hindi nila magawa, lumilipat agad sila. Unlike kay Liza, tinutukan talaga yung So, yun sa nila, sa nakadalawang try sila nun eh. Yung sa trend, iikot yung trend, tapos gamit yung toy gun. Kailangan Nerf gun. Ano matawag doon? Nerf gun. Nerf gun. Kailangan matamaan nila yung mga stuff toy na akala natin mga basa. Mahirap patumbahin eh. Kasi solid din kasi yung Naabutan ako. solid din kasi yung ilalim kasi medyo malaki yung Tsaka malambot lang naman yung bala ng Tsaka magaan lang yung Nerf gun nila kasi ang Nerf gun nila na ginagamit yung spring loaded. Yung day spring lang tapos di kasalang na gano'n. Tapos tumatakbo pa yung trend, kulang sa persa yung bala. So medyo mahirap na patamaan yun. So meron silang 4 na try, meron silang 4 na set or stop na grupo na mga staff toy na kailangan patamaan. So kailangan makatatlo. Apat ang kailangan patumba nila. Yes. Staff toy na patumba. Kaso nakadalawang try yata or mahigit. Nakadalawang ikot sila ng round ng trend na bago sila sumuko at pumunta sila doon sa isang doon sa sinasabi kong toaster. May moment doon si Valin sobrang gigil niya doon sa parang sumisigaw na, bumubugay na ng apoy sa Parang lumabas yung apoy dun frustrated siya dun So yung pagdating naman dun sa toaster, yung sasaluhin, medyo dun si Valin frustrated din, si Mikael din na parang may naisip na siyang technique sa gilid niya sasaluhin. Pero natawa kay Ruru, tumatawa lagi sa ngipin or sa ngala-ngala niya. Sa ngala-ngala, di masakit yun. Masakit yun. Kasi wala silang technique, nakaabang lang silang gano'n or pag gano'n. Si Ruru, laging tinatamaan sa ngipin nga tsaka sa ngala-ngala. Tapos yung iba, talaga hindi nila masundan. Pero nung later part, gumigilid na silang ganyan. Inaabangan na yung pababa Pero di talaga hindi nila masalo. Kasi gumigilid yung lumalapad, hindi siya yung nakadiretso lang na Kaya pagka sinalo nila, pekat na yung tama, hindi na nakakanto. Yung eksena nga doon lumagpas ang ulo ni Valin. Sinabol. Hinabol pa rin. So habang busy sila yung red team dun sa sa toaster na yon. Pumunta muna na yung eksena kila Buboy, Lexi at Kokoy. At dito frustrated sila sila Buboy. Dito papahulaan kasi doon sa Running Man South Korea, ang proverb yung madalas nila gamit nila Samantala sa Tagalog nitong proverb Sasabihan, salawikain. So, ang dito, kailangan mahulaan ng pinaka nasa dulo kung yung pinapahula. Pero ang mga first 2 person na bago dumating dun sa last person, kikilos lang sila. Acting, pang charades. Para pahula tapos pasa dun sa next person. So si Buboy tsaka si Lexi, yung kikilos para magpahula. Kasi pagdating kay problema lang dito pagdating kay Kokoy, parang parang wala siyang alam or wala siyang gana
Parang hindi ko laruin. alam, hindi ko maintindihan kung hindi ba niya alam yung category. Kasi hindi ko ba kaya hindi nasabi sa kanya na ang category ay ganito, mga hayop or something. Puro mga hayop naman yata binanggit, di ba? Oo, pero ang di ata nabanggit, mayroong specific na action yung ginagawa yung hayop. Bawa, pusang nagsha-shower. Ganun. Pero ang kasi parang random mga nasagot niya eh. Wala siya na hirap na hirap si Lexi tsaka si Buboy. Tapos pagdating sa kanya, parang ang layo ng sagot. May isa, Pussycat Dolls. Yung isa, ano ba yung niya? Ano nga parang, ewan ko lang parang mayroong pinagdadaanan, ewan. Parang wala siya sa, Hindi hindi sa game. Hindi siya aware sa, sa kung ano dapat yung, yung game tungkol sa rules ng game. Parang wala siya sa mood. Hindi siya aware sa rules ng game. So, medyo, ano nangyari? May kukunin siguro. Kukunin ako, lipat mo. Oo, Ayaw yan. kasi maglipat eh. So, yun. So, medyo disappointing yung, Ita-charge ako ng itlog. disappointing yung performance dito ni Kokoy. Tapos Oh, yung Kasi talagang parang Game na game si Lexi Lex. tsaka si Oo. si Buboy, Buboy. tsaka frustrated sila dahil kahit tayo naiinis eh. Tsaka Kasi hindi ko maintindihan bakit di sila pwede magpalit ng sa linya. Kung hindi kaya ni Kokoy manghula, Nakailan sila? tamang Apat sagot, yata. dapat apat. pinahula na lang siya. Hindi na lang, pinalipat ng ng Nilipat siya sa posisyon. una or sa Para at least aware na si Kokoy kung anong mga klaseng mga pahula yung gagawin. So, kung may cast member na papalitan, pwedeng palitan ni Valencia, Nangangalip si si Kokoy. Kokoy. Hindi kasi ikaw yung core member. So, dapat, game kay yung dalawa yung energy, yung taas, tapos ikaw nakaganon ka lang, parang wala ka. parang tamad na tamad ka dun sa Parang ayaw mo yung ginagawa mo na. Yes, so Ginusto niya yan eh. Then Baka tsaka baka siya, na-job siya, nagkamadali. Ewan ko, so medyo bad mood Hindi, siya. iba talaga yung iba talaga yung dating kasi kay Lexi tontuwa ako eh. Kay Buboy, syempre, given na yan kasi maharap talaga si Buboy. Si Lexi, gumigiling din at kaya okay na okay. Pagdating nga lang kay Kokoy, talagang parang tamad na tamad. Biglang cut yung energy sa Oo. kanya. Oo. Tapos Although hindi man bumawi lang, naman siya later on. Wala man lang siyang effort na Oo, hulaan. walang effort. Nasasabihin, ano ba yan? Nag-ano ba yan? Ito ganyan. Basta bigay agad siya ng sagot na malayo sa pinapahula. Na minsan, ang pakiramdam ko parang sinasadya na niya hindi sagutin ng Sabotahe maayos. ba to? Sabotahe? X-Man ba siya? Spy ba siya? Kaso na later on naman siguro napansin ng crew na yun, napagsabihan siguro kasi naglabas ng energy later on. No, later on. Sa ibang Sa ibang missions Missions, na Oo. tinry So, nila. sumuko yung blue team sila. Blue. Sumuko ang blue team sa challenge na yun. Pumunta sila doon sa tren. Oo. Tapos, yung red team naman pumunta sa may tinapay. Sa may tinapay. Sa may grupo nila, Liza. May hinahatak. Anong kulay pa sila, Liza? Green. Doon sa may mesa. So, Yun. pagdating doon kila Nakaka 30 minutes na sila. Napakadaming tries. Frustrated na si Angel eh. So dahil nga dumating na yung ibang team dun sa grupo sa lugar na yon, kailangan last try na sila. Doon na sa last try na yon, okay, go na successful si Pekto. Successful din si Angel. Ako tungtuwa na. Ay hindi, sabay si Angel tsaka si Liza. Si Liza. Sabay sila na gano'n na himila. Ako successful si Angel. Ang problema kay Liza nangyari. Nangyari ang problema ni Angel. Gumulong yung Gumulong yung baso. At ayun, na humilata na sa Sinabihan na sila na last na yun kasi may dumating na nag-aabang. Pero kung di magagawa ng susunod na team nila Mikael, Pwede nilang mag-try ulit. kumbaga nakapila sila. Salitan na lang sila. So, ang nangyari dito, pinapanood sila ng red team, nakaisip ng strategy yung red team. At tsaka parehong lalaki eh. Tsaka si Balin medyo Lalaki si Balin. Yung lalaki si Balin. So, Pero ang lakas mang Alaska nung nila Mikael nun. As in, mangyak-ngyak na si Angel. Kasi ilang beses na nag-try. Siguro 30 minutes eh. Tagal din nun.
So Then, yun, sabay-sabay silang, yung red team, sabay-sabay na hindi nila yung tela. At successful. One try One try. One try lang. Wala bang practice? Kaya ano nila ni Angel. ang masama pa doon, napapanood nila Angel. Napanood nila Angel yung nangyari. Oo. Bigyak na yata si Angel. Talagang, Si Glyza man parang naglulupasay na nung una dahil di nga nila nagawa for 30 minutes. So, ine-expect nila, may chance pa sila. Kaso one try, no practice Pag na-successful na pala yung sa isang location, hindi na pwedeng Oo. challenge ng ibang Kumbaga, team. territory na ng red team yun. So, ang nangyari, dahil successful yung red team doon, hindi na pwede sila dahil sa kailangan nilang lumipat. At So, sila, Ruroy nakakuha nung province area. Marami, may sila, di ba? Hindi sila yung di ba? Yung final. yung nakadalawa sila, kulay green yun. Green yun. Sila Glyza. Sila yung nakadalawa. Tapos nakadalawa na rin tong sila Ruro dahil nakakuha sila na isa. So, doon naman kina kina Buboy, Kokoy, at Lexi, doon naman sila sa may trend. At medyo parang nabalik na yung energy ni Kokoy. Medyo lagyan na siya. At may napansin ako dito mas may pagka-leader si Buboy kumpara kay Kokoy. O siguro dahil sa nirespeto lang ni Kokoy yung seniority ni Buboy. Pero may strategy kasi si Buboy. Naman. Kumbaga, may logic doon sa sinasabi niya. So, unang try nga nila, wala silang napatumbang. May napatumbang isa. Meron bang isa? May napatumbang Doon isa. lang sila may napatumba doon sa first try nila na isa. Tapos kaya lang ang pangit dun sa first try nila, inubos nila yung bala nila doon sa malayo. Na Hindi pa nila alam yung course. Oo. Pero after ng one round na yun nag-gets agad ni Buboy kung anong strategy. Anong ginagawa nila, doon na lang sa malapit. Tapos parang binibigyan lang nila ng tig-isang chance silang tatlo Pero na. bubuhos nila dun sa dalawang last two na malapit. Kaya lang yung huling yung pinakamalapit nga, sabi nila ay parang lumayo. Lumayo daw, nilayo daw ng mga crew. So, binabaril pa rin nila pero tumatama. Pero di bumubuhan. Ako dito lumalabas yung running man yung Pagkagulang. Yung unang gugulang binabangga na lang ng gun nito, yung yung stop to Kaya lang, Wala pa rin. Di pa rin Failed pa rin. Sa gigil nila, bumaba sila, nilapitan nila yung mga stop. Kinagat ni Buboy yung At di pa rin nila mapatumba kahit napakalapit. as in, May nasa harap malapitan na. na. Hindi patumba talaga. So, yun. Si Lexi, pinapalo sa sahig, yung teddy bear So, napagtanto natin na hindi basa yung bear. Talagang mabigat lang at malapad yung area siguro. Kaya hindi siya malambot yung Malambot din yung bala kahit nasa harap na, di pa rin sila patumba. So, dahil nung na-realize nila yun, lipat na sila ng location. Wala nang pag-asa doon. Doon na sila sa may toaster. and dito, kung nakakabwisit yung sa nauna nilang challenge, dito, lap trip Si nakabawi dito si Kokoy. Kung na-invest tayo sa unang challenge ni Kokoy. Nakabawi dito si Kokoy dahil at di ka na naman nagpapalit ng Oo. Tapos dito si Lex, ang ginawa Hindi pa rin siya nila. nagpapalit. Nakaisip si Buboy ba nakaisip nun? Yung sa may Yung sa may bangko, si Buboy yung nakaisip sa may ng bangko. bangko. Sa Celia. Kasi medyo maliliit sila yung team nila Kaya ang ginawa, parang hindi nila maabot. Pagka nakaganon sila sa may toaster, tumatama lang agad at malakas. Kung mataas-taas sila, parang mahahabol nila ng ganun. Habulin habang pababa yun. At medyo effective yung technique na yun na nahahabol nila. Kaya lang hindi talaga nila mahabol. Nahahabol nila pero di nila mahabol. Then may chance silang habulin pero yun nga, yung reaction time nila medyo nahuli. Yung kay Buboy nga ilang beses yung parang pumasok sa bibig niya. Kung mapapansin yung slow motion, late reaction talaga As in nakarating na sa bibig tapos di pa nakakapag-react yung mag-receive na tao, parang nakatitig lang. Yung slow motion. Pero so late reaction talaga, napakabilis na masyado ng paglabas ng Tinapay, yes. So, yun may naisip sila Buboy. At dito yung lap trip. Naisip nila magsasabay sila ni Kokoy. Tapos mukhang niyaan lang sa umpisa ng staff. Dahil titingnan ko anong mangyayari. So, yun sila Kokoy, tsaka si Buboy sa magkabilang side. Tapos, parang sasalubungin nila yung yung Tinapay. yung
slice bread. Kaya lang, yung ginawa nilang inarot na lang nila. Naging Si Buboy pahalik eh. Si Kokoy padila eh. Padila. Naging BL series eh. So, medyo last trip ang nangyari. Tapos, nakailang beses slow motion yun na. Pero ang pinakakawawa si Lexi kasi di niya maintindihan yung nangyari. Nakita mo sa expression niya, ano yun. Tapos dito nabubuli si Lexi. Binula siya ni Buboy. Yung sinasandon niya, tapos iba nilalagay. Ibang tinapay. Ibang tinapay nilagay. Sinungangal ng tinapay. Pero, Wag acting ka na lang. angas din naman si Buboy kasi mandaya daw. Nangyari na salo ni Lexi. Hindi kasi naman, di ba, gawain din yun sa Running Man eh. Usually si Kwangsu, di ba? Ginagawa it's either kay Jesok or kung sino man yung... Gio. Si Gio, yung pala yung madalas niyang So, yun ang ano ba yung last scene? May ginawang mission dun na Hindi, doon na Doon na tinapos eh. Doon na putol. Parang ang bilis nga lang. Sumuko rin sila dyan eh. Sabi ng Buboy, di nila nagawa yan, so hirap din sila dyan. So, Pupunta dapat sila doon sa may number 1, yung hinihila na tela, pero di pa yata nila alam na nakuha na yung area na yun. So, yun ang episode 13 ng Running Man Philippines. Then ang preview, parang name raping pa rin. Tapos, may parte-parte yata yung mga... Yes, parang may mga probinsya doon sa likod ng pangalan eh. So kung sino maka-name rep siguro ng ano na yun, makukuha. So, advantage to sa mga wala pang masyadong teritoryo. Dahil hindi sila matatarget eh. Ang matatarget dito yung maraming teritoryo. And tingnan natin kung ano yung rules. Pwede rin sila alyansa. Pwede kasi ang pwede lang kumuha yung may sapat ng teritoryo, mga ganon. Pwedeng ganon yung rules. Pero syempre, tingnan natin. Ruru and Mikael nasa isang team. Kasi ang hinahabol sila sila Buboy. Nakita naman natin na konti pa lang nakukuha nila. Kaya hindi natin alam kung ano yung magiging rules dito sa... Pero kayo, ano sa tingin niyo yung dapat gawin ng bawat team? Dapat alyansa. Kaso pareho yata ng dalawang unless nakapag-alyansa yung red team at blue team, pareho silang may dalawang division. Tapos gusto nila tanggalin muna sa si Buboy. Tanggalin muna sa competition yung less na may teritoryo. Well, ang unang makaka-casualty kung sila Buboy nga itatarget si Lexi. Oo. Si Buboy, hinahabol pa rin hinahabol ng dalawa si Mikael tsaka si Ruru eh. Ang bilis talaga. Pero parang may strategy na sila na ko-corner rin, yes. And kasi yung speed ni Buboy parang asset niya yun eh. And kailangan talaga strategy para talunin siya. Palos na palos si Buboy. Iba yung niya. Oo, kasi mas matatag din ng stamina ni Loco dahil 'di ba nga 5 minuto na-stall niya si Ruru sa isang maliit na lugar. Tapos inabangan lang niya yung yung palit ng palit ng raping. So kaya. Pero ang tanong, meron bang tawag dito? Rules na pwede makapag-rip kapag or parang open season na pwedeng na agad. Raping na lahat. Kasi dati di ba may rules na kailangan meron kang ganito. Pwede rin advantage naman ng mas maraming region na nakuha. Pag sinuwerte sila ng isang name tag lang matanggal nila, mananalo sila. Kung kailangan lang nila makompleto yung sa puzzle, di ba? So, at least binigyan sila ng hint kung nakakanino yung last puzzle. Tapos nagkataon na doon kila Buboy. Pwede rin changing ng ulit, ng attacker. Pero nakakasama na yun, 2 beses na ginawa kung gagawin na nila ulit Baka may something different. Baka binigyan sila ng hint na nakakanino yung kailangan nila na region. Hindi, kailangan lang naman makuha yung territory Parang last man standing ang dating. Kala ko pauna makompleto yung puzzle. Yung map of the Philippines. Hindi, territory war. Kuhanan ng territory ito. Yung saan? Di ba kasi magkakapareho lang sila ng Hindi, hinati sila sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon, itong natitirang game bago yung final name tag raping para makompleto yung kanya-kanya nilang sakop nga pala, dahil bawas na successful na isang challenge, di na pala pwede yan. So, ibang territory. So, malamang sa malamang matatapos yung mga sa Barilan, doon sa Charades, doon sa Toaster. Walang di ba? Walang territory sila Buboy dahil di naman sila
Wala, zero. Last Technically, play. parang advantage yan na wala kang territory. Pero Kasi, tina-target sila. but, tinarget nila si Lexi. Kasi, pwedeng gawin, nasa isa lang yung lahat ng territory eh. O baka, Kasi, dahil gusto lang nila na matanggal muna sa competition yung sila buboy. Para pwede. yung Hindi, depende sa strategy nila yun. Hindi rin eh, kasi tatargetin mo na yung may territory kung ano ka. Kasi ang ano lang naman yan, ang kalaban mo lang naman yan si Buboy at si Okokoy eh. Na si Kokoy, natatalo naman si Kokoy, hindi naman siya ganun kalakas. Pero ang tingin ko kasi, hindi nila alam kung na kanino yung certain yes. na mapa. Pwedeng hatiin sa tatlo or nasa isa lang. Yes, so, Kasi nung last Running Man na napanood ko, yung tukol naman dun sa coins, may ganun strategy, nasa isang tao lang. pero makikita pa lang natin kasi parang Preview pa lang. wala pa kasing wala pa kasi silang territory. Malalaman natin sa first part siguro bukas kung may makukuha sila Buboy. Oo. So, abangan natin yun sa abangan natin. Pero ang ganda nung pagkakaguess ni Pecto at ni Valin dito na, yun nga, sabi ko nga, kung meron matatanggal sa Running Man cast, gusto ko si Valin yung ipalit. Kasi lahat nung sinano doon siya, kinakain niya yung eksena eh. Yun lang nanalo sila eh. Hindi ko na parang unggoy Yung na. kasi, yung siya, yung facial expression niya kasi maano siya. Hindi lang, yung pag na-frustrate siya, matatawa ka sa kanya, maganda siyang Marunong siya artista. magbigay ng reaction. Game kasi talaga siya. Game talaga. Plus yung one time eh. Hindi mo masasabing, kahit pa paano si Glyza nag-practice. Si Angel, may injury, sige, pero ang daming beses eh. At nagagawa niya paminsan-minsan. Si Valin, one time. Pero syempre, yung yabang eh. Hindi ko makakalimutan. Yayabangan niya eh. Si Ruro tsaka si Miguel, parang, alam mo yung mga 8-year-old na Pag nagsama si Ruro at Miguel, di pala Oo. nagsama dahil mga nagdo-dominate sila. And, kung ikaw siguro yung player, maiinis ka. Kasi ang lakas nila mga Alaska eh. Bukod sa nagda-dominate sila sa game, si Ruro at saka si Mikael, may sa mga kalokohan. Oh, si Mikael, sa may bari na, akala mo akala mo nasa ang probinsya. So, Kaya, yun ang sa ano naman, sa graphics naman, ang daming na graphics dito na mga Simple lang na simple pero ang dami nilang nilagay. Yung kay Balin, yung Yung sa dragon. oo. Tawa ako dun. Ang dami ngayon na nakalagay na kaya nakakatuwa eh. Iba yung editing ngayon na puno ng ganon. Ano lang siguro kung sana hindi nilang binigatan yung stock toy. Hindi, siguro pinractice naman yun eh. Pero may something, ewan ko, siguro humid din yung time na yun eh, parang maulan. Kaya nasa iba ka naman dahil medyo basa. Mahirap talagang Pero ito si Pecto, maganda yung niya, yung pagtingin niya dun sa gagawin, may strategy siya kaagad and sinishare niya dun sa teammates niya eh. Pero syempre, pag na-frustrate Yun lang gumugulong 30 minutes silang sa katang braso. Tapos biglang one time lang. Tapos may sprain pa yung isa. Baka mamaya nabubog pa yung sprain. Alala ko tuloy, yun nga yung pagkapanalo na isa, hindi ko makakalimutan si Valin tawag dito, sumakay kay Ruro. Kasi nga, one time eh. Oo. So talagang Kahit di mo sila makapaniwala eh. Oo. At talagang yun yung pinaka-hype nung nung episode na to siguro. Parang, Tsaka isa yun sa pinakamahirap na game doon, sa totoo lang. Mahirap yung baril na yun, pero kung hindi siguro humid doon or madali yun kasi napapractice yun eh. Tsaka may time na may apat na napakadaling barilin para kila Ruro at Yung sa mga mahaba braso. Oo, hahaba kasi ng braso nila eh. Ang Kaya problema lang nila. nakaisip ng strategy no sa last na magtotodo. Si Buboy na puro maliliit ang Puro braso. maliliit ang braso nila eh. Pero yung tatlo kasi, tatlong table yung kailangan nilang ma-perfect na ganun. Eh syempre, pag natama ka, tapos may nagkamaling isa, ulit na naman kayo. Mas okay nga yata sabay-sabay na lang para mabilis. Sa panahon na nila guys, na solo pa lang nila. Talagang antusawa na sabay-sabay na lang para hindi na frustrated masyado. Yung medyo mahirap talaga yung table na yun. Tapos nadali nila Ruro ng one time. Galing eh. Kaya talagang nakaka-frustrate yun. At di na pwedeng pumunta doon, di ba? Sa challenge na yun dahil natapos. Dahil nakuha nila yung location. Sa tingin nyo, sino yung makakakuha dun sa tinapay?
Sila Buboy yan, sila Buboy. May Kinabuboy ako. mananalo kaya doon. Pero andun sila, sila buboy. Ako naman, titinaw baka naman may chance na sila, sila Glyza. Pwede rin, no? Ay, sa Ay, charades. oo nga pala, hindi pa sila naka-try doon. Di pa. Ang Oo nga pala. buong episode na to, nandoon lang sila sa hilahan ng wala Umalis silang na, nilipatan. Para sila buboy doon, sila Glyza, hindi pa nakakasubok doon. Sa charades, baka sila Glyza ang nakikita ko dyan. Si Pekto yung nasa unahan. Pwede. Pwede yan kasi alam ni Pekto yung mga ano na yan mga galawan na yan. Oo nga, sayang yung madali, yun na yata pinakamadali sana. Parang yun nga yung tingin ko. Kaya siguro medyo frustrated tayo kay Kokoy kanina. Kasi yun yung nakikita natin isa sa pinaka... Madaling kasi nasasabi niya ba yung kangaroo na ganito, yung ganito, pero... Yung 'di ba may sinabi sila na yung asong nagbibisikleta ba 'yon? Tapos sinabi nila nahulaan nyo ba? Nahulaan natin. Ako nahulaan ko. 'Di ba parang ang dali lang kaya Kasi tinago muna nung Kaya parang ang dali lang nung na 'yon. Kaya baka di lang alam mong kategory, di nakikinig habang sinasabi yung host. 'Di ba sinasabi naman yun tawag dito i-reveal naman yung answer nun pagkatapos. Hindi nila reveal. So yun ang review natin pagdating sa ikalabing-tatlong episode ng Running Man Philippines. Yun. At sino ang mga hero dito? Si Balin. Si Balin. Si Pekto magaling din dun sa niya, yung tinuturo niya yung Si Buboy. Sa Buboy Technics, Kokoy dun sa Tinapay. Yung BL series. Muntik na maging worst dito si Coco, nabawi lang sa Nabawi lang dun sa Dilaan Dilaan po yun. Pero, di natin alam, baka mamaya may pala, pero si pinagdadaanan. Lexi, hindi talaga siya nawawala ng moment, lagi siyang kinakawa. Lagi siyang binubully, lagi siyang... Pero bagay sa kanya yung nagkakamali na, ang tawag dun sa clumsy? Clumsy, Yun. Pero dun sa charades, effort talaga siya, kaya nga si Coco yung lumutang sa atin na hindi ka nag-exert ng effort. Kaya wala, parang ang low talaga nung kay Kokoy nung part na yun. Kung dito, kung yung ibang team, magpapalit sila ng position. So, ibig sabihin bakit di ginawa nila Buboy yun ang pwedeng position sa charades. Sayang. Sayang. So, yun ang ating review pagdating sa episode 30 ng Running Man Philippines. Maraming salamat po sa mga manonood natin. At, Gama! So, yun. Huwag nyo kalimutang i-like and share ang aming mga videos. At syempre, huwag nyo kalimutang i-like ang aming Facebook page at Instagram, facebook.com/fpsmedia.ph na matakbo ko. At instagram.com/fpsmedia.ph. Meron din kami YouTube, Twitch, at TikTok. Matras ako. tiktok.com/fpsmediaph, twitch.tv/fpsmediaph, at youtube.com/fpsmediaph. Nakalimutan ko pala yung YouTube. Nauna yung TikTok. Yan, syempre, dumalaw kayo sa aming website, www.fpsmediaph.com. Yun, so maraming salamat po sa ating mga nanood. Abangan nyo po ulit bukas ang ating spoiler alert review ng Running Man Philippines. Yeah. So, video premiere po rin po tayo alas 10 hanggang alas 10:30 ng gabi. Hindi tayo sure kung anong oras pagkaan. So hanggang sa muli, maraming salamat po. Bye-bye! Magic!